لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po mga kapatid ng pagbabasa ng ating librong Buhay ng mga Sahaba, Suwar min Hayatis Sahaba. Sa ngayon, ang ating babasahin ay ang buhay ni Abu Darda radhiyallahu anhu. Kana Abu Darda yadfa'ud dunya birahataini was-sadr. Tinutulak ni Abu Darda ang mundo sa pamamagitan ng dalawa niyang mga palad at puso. Ito po'y salita ni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bumangon si Uwaymir bin Malik al-Khazraji na ang palayaw ay Abu Darda o ang ama ni Ad-Darda. Si Ad-Darda ang anak niyang babae. Bumangon siya ng maaga at nagtungo sa Diyos-Diyosa niyang inilagay niya sa pinakamarangal na lugar sa bahay niya. Binati niya ang Diyos-Diyosang ito at pinabanguhan pinakamahal na pabangong mula sa malaking tindahan ng pabangong pag-aari din niya. Matapos nito ay dinamitan niya ito ng bagong damit, nayari naman sa mamahaling sutla na inirigalo sa kanya ng isa sa mga negosyanteng galing sa Yemen. At nang tumaas na ang araw, ay lumabas si Abu Darda sa bahay nito patungo sa kanyang tindahan. Sa labas, nakita niya ang mga daanan ng Yathrib o Madina na puno ng mga tagasunod ni Muhammad habang sila'y papauwi mula sa labanan sa Badr, at kasama nila ang maraming mga bihag na mga Quraysh. Tinalikuran lamang sila ni Abu Darda, subalit lumapit siya sa isang binatang kasamahan din ng mga Muslim na kabilang din sa tribo ng Al-Khazraj, at tinanong niya ito tungkol kay Abdullah bin Rawaha. Sinabi sa kanya ng binata, matindi siya sa labanan, nang dahil sa kanya, marami sa mga Quraysh ay nalipol at bumalik siyang ligtas at dala ang maraming samsam sa labanan. At kanya itong pinanatag upang hindi mag-alala si Abu Darda dahil ligtas naman si Abdullah bin Rawaha sa naganap na labanan sa Badr. Hindi naman ipinagtaka ng binata ang pagtatanong ni Abu Darda tungkol kay Abdullah bin Rawaha, sapagkat alam ng lahat ang ugnayang pagkakapatiran na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Sapagkat si Abu Darda at Abdullah bin Rawaha ay dating matalik na magkaibigan na parang magkakapatid sa Jahiliya. Pero nang dumating ang Islam ay niyakap ito ni Abdullah bin Rawaha, samantalang si Abu Darda naman ay tumanggi. Subalit, hindi ito naging dahilan upang maputol ang malakas na relasyong pagkakapatiran ng dalawa. Dahil patuloy si Abdullah bin Rawaha na dumadalaw kay Abu Darda, inaanyayahan ito at hinihimok itong pumasok sa Islam. Si Abdullah bin Rawaha ay nalulungkot sa bawat araw
na lumilipas sa buhay ng kaibigan habang ito ay mushrik na hindi Muslim. Dumating si Abu Darda sa tindahan nito at naupo sa mataas niyang upuan at nagsimula sa trabaho niya sa negosyo na kung saan nagmamando sa mga tauhan niya habang hindi niya nalalaman ang nangyayari sa bahay niya sa oras na iyon na si Abdullah bin Rawaha ay papunta sa bahay ni Abu Darda at desididong gawin ang isang bagay. Nang dumating sa bahay si Abdullah bin Rawaha, nabutan niya na ang pinto nito'y nakabukas at nakita niya si Darda na may bahay na Abu Darda na nasa bakuran ng bahay. Kaya sinabi niya, "Assalamu alayki ya amatallah." Sumagot naman ito na nagsabi, "Wa alayka salamu ya akha Abi Darda." Nagtanong si Abdullah bin Rawaha, "Nasaan si Abu Darda?" Sumagot siya, "Pumunta sa tindahan niya at malapit na ring umuwi." Sinabi ni Abdullah bin Rawaha, "Maaari bang pumasok?" Sinabi naman niya, "Tuloy ka, di mo na kailangan pang magpaalam." Pinatuloy nito si Abdullah bin Rawaha at siya na may pumasok na rin sa kanyang silid at naging abala sa mga gawain sa bahay at pag-aalaga sa maliliit niyang anak. Pumasok si Abdullah bin Rawaha sa silid na doon inilagay ni Abu Darda ang estatwa ng Diyos-Diyosa niya at inilabas ang isang palakol at hinarap ang estatwa at kanya itong pinagputol-putol habang nagsasalita, "Ala kullu ma yud'a ma'allahi batilun. Ala kullu ma yud'a ma'allahi batilun." Tunay na ang bawat tinadalanginan maliban pa kay Allah ay kabulaanan. Tunay na ang bawat dinadalanginan maliban pa kay Allah ay kabulaanan. At nang natapos na niya itong pinagpuputol-putol, lumabas na siya sa bahay. Nang pumasok si Darda na asawa ni Abu Darda sa silid na naroon ang rebulto ng Diyos-Diyosan, ay nagulat nang makita niya ito na durog-durog. Nakita niya ang mga bahagi ng rebulto na nagkalat sa lupa. Dahil dito, pinagsasampal niya ang sarili niya habang nagsasalita, "Ahlaktani yabna Rawaha, ahlaktani yabna Rawaha." Pinahamak mo ako, o Ibn Rawaha. Pinahamak mo ako, o Ibn Rawaha. Hindi nagtagal, ay dumating si Abu Darda sa bahay nito at naabutan ang kanyang may bahay na nakaupo sa pinto ng silid na kinaroonan ng rebulto habang siya ay umiiyak ng malakas. Makita sa mukha nito ang takot, kaya tinanong niya ito, "Ano ang nangyari sa iyo?" Sinabi niya, "Ang kapatid mo, si Abdullah bin Rawaha, ay dumating habang wala ka at ginawa niya sa Diyos mo ang nakikita mo ngayon." Kaya tiningnan nito ang rebulto at nakita niya ito na durog, na dahilan ng pag-aapoy niya sa galit at hinangad niyang maghiganti. Pero paglipas ng ilang sandali ay humupa ang galit nito at nag-isip sa nangyari at nagsabi, "Kung may kabutihan sa rebultong ito, tiyak na ipinagtanggol man lamang sana niya ang sarili niya." Nang oras ding iyon, ay umalis siya upang puntahan si Abdullah bin Rawaha at sila'y nagtungo sa sugo ni Allah at ipinahayag nito ang pagpasok sa Islam. At siya ang pinakahuling naninirahan sa nayon nila na yumakap ng Islam. Sumampalataya si Abu Darda sa unang oras ng pagyakap nito ng pananampalatayang malalim
sa puso niya. At siya nang hinayang ng malaking panghinayang sa panahong lumipas na hindi siya Muslim, na hindi niya nakamtan ang maraming kabutihan. Napagtanto niya ng malalim na naunahan siya ng mga kasamahan niya sa kaalaman sa relihiyon, pagsasaulo ng aklat ni Allah, pagsamba at pagtalima na naipon nila dahil sa nauna silang sumampalataya kaysa sa kanya. Kaya naman, siya nagtika at naghangad na maghahabol sa mga lumampas sa kanya na pagkakataon sa pamamagitan ng pagsusumikap, na magpagod sa gabi't araw upang maabutan din ang kanyang mga kasamahang nauna sa kanya. Sinimulan niya ang pagtutok sa ibada na uko lamang kay Allah, na tinalikuran ang buhay sa mundo. At tinutukan ang pagsasaliksik ng kaalaman na kagaya sa isang uhaw sa malamig na tubig, na pinag-aaralan ng malaliman ang mga salita ng aklat ni Allah at sinasaulo ito. Pinag-aaralan niya ng malaliman ang mga talata ng Quran. Nakita niya ang negosyo niya ay nakakaabala sa kanya sa ibada, na sanhi ng pagliban niya sa mga pag-aaral. Iniwan niya ito nang hindi man lang nag-aalinlangan ni nanghihinayang. Minsan, may nagtanong sa kanya na isang tao tungkol sa negosyo niya. Sumagot siya, "Laqad kuntu tajiran qabla ahdi bi Rasulillah, falamma aslamtu aradtu an ajma'a bayna tijarati wal ibada, falam yastaqim li ma aradtu, fataraktu tijarata wa aqbaltu ala al ibada." Dati akong negosyante bago ako nag-Muslim, pero nang nag-Muslim na ako ay ninais kong pagsabayin ang negosyo at pagsamba. Pero hindi ito nagtagumpay sa akin. Dahil dito iniwan ko ang negosyo at tinutukan ko ang ibada. Sinabi pa niya, "Walladhi nafsu Abi Darda biyadi, ma uhibbu ay yakuna lil yawma hanutun ala babil masjidi fala tafutuni salatun ma'al jama'a, thumma abi'u wa ashtari fa arbahu kullu yawmin 300 dinar." Sumpa man sa kanya na nasa kamay niya ang kaluluwa ni Abu Darda, hindi ko gugustuhin at tatanggihan ko pa rin kahit pa napatayuan ako sa pinto ng masjid ng isang tindahan upang hindi makalampas sa akin ang pagdarasal sa jama'a at makapagnegosyo ako na kikita araw-araw ng 300 dinar. Matapos nito ay tumingin siya sa nagtanong sa kanya at nagsabi, "Inni la aqul inna Allah azza wa jalla harrama al-bay'a, walakinni uhibbu an akuna min alladhina la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah." Tunay na hindi ko sinasabi na ipinagbawal ni Allah ang kalakalan, ngunit nais ko lamang na mapabilang sa mga hindi nalilibang ng isang kalakalan ni isang pagtitinda palayo sa pag-aalaala kay Allah. Hindi lamang iniwan ni Abu Darda ang kalakalan, bagkus ay iniwan rin niya ang buhay na pangmundo. Tinalukuran niya ang palamuti at kagandahan ng mundo at sapat na para sa kanya na kumain ng luma at matigas na tinapay na makapagtutuwid lamang sa kanyang likod sa gutom upang patuloy na buhay, at isang damit na magaspang na makakatakip man lamang sa katawan niya. Isang araw, may dumating na pangkat ng mga panauhin sa bahay ni Abu Darda sa gabing matindi ang lamig.
Pinadalhan niya ng pagkaing mainit ang panauhin, pero hindi niya pinadalhan ng kumot para sa lamig. Nang nais na nilang matulog, nagsanggunian muna sila kung ano ang kanilang gagawin dahil sa wala silang kumot, papaano sila matulog sa tindi ng lamig. Sinabi ng isa sa kanila, puntahan ko si Abu Darda upang kausapin. Sinabi ng iba, hayaan mo siya. Pero nagpumilit ito at pumunta kay Abu Darda. At nang nakatayo na siya sa pinto ng silid na Abu Darda, ay nakita niya itong nakahiga at ang may bahay nito ay nakaupong malapit sa kanya na pareho lamang silang nakasuot ng damit na manipis na hindi makakatulong sa init man o lamig. Sinabi ng lalaki kay Abu Darda, bakit nakahiga ka na kagaya din namin na walang makapal na damit at kumot? Nasaan ang mga gamit ninyo? Sumagot si Abu Darda, mayroon kaming tahanan doon. Nasunod-sunod naming pinapadala doon ang anumang makamit namin dito na gamit. Kung mayroon lamang kaming gamit na natitira sa tahanang ito, tiyak na pinadala na namin sa inyo. Sinabi pa niya, tunay na sa daan naming tinatahak, patungo doon sa bagong tahanan namin, ay may mga mahihirap na balakid na kung saan ang manlalakbay na magaan ang dala ay mas mainam kaysa sa manlalakbay na mabigat ang dala. Dahil dito, ninais namin na maging magaan ang dala namin sa paglalakbay upang malagpasan namin ang mahihirap na balakid na ito. At sinabi niya sa lalaking nagtanong, naiintindihan mo na ba? Sinabi ng lalaki, oo, naiintindihan ko na. Naway, gantimpalaan ka ni Allah ng pinakamabuti. Sa khilafa o panahon ng pamumuno ni Umar al-Faruq, ninais nito na italaga si Abu Darda bilang gobernador sa Syam, subalit tumanggi si Abu Darda sa utos ng khalifa na maging gobernador. Pero iginiit ng khalifa na si Umar ang utos, kaya nagsabi si Abu Darda, kung papayag ka, pupunta ako doon sa kondisyon na magturo sa kanila ng Quran at Sunnah ng Propeta at pamumunuan ko ang pagdarasal sa kanila. Pupunta ako doon. Ayaw kong pumunta doon bilang gobernador na mamumuno sa pamahalaan. Pumayag ang khalifa sa kondisyon ni Abu Darda. Kaya naman, naglakbay siya patungo sa Damascus. Nang siya dumating, natagpuan niya ang mga tao na sobrang nahumaling sa marangyang pamumuhay at nalunod na sa kasayahan ng mundo na lubha ring ikinamangha ni Abu Darda. Inanyayahan niya ang mga tao sa masjid at tumayo upang magsalita. Sinabi niya, mga kapatid, kayo'y mga kapatid sa relihiyon, mga kapitbahay, mga kaadya laban sa kalaban, o mga taga Damascus, ano ang hadlang na hindi tayo magmahalan? At ano ang hadlang upang kayo'y tumalima sa akin? Samantalang wala naman akong hangad na anumang pakinabang sa inyo. Ito ang payo ko sa inyo. Ang bayad sa akin ay hindi naman mula sa inyo. Bakit ang mga ulama ninyo ay pumapanaw at ang mga mangmang naman sa inyo ay hindi nag-aaral? Bakit ba masyado ninyong hinahangad ang yaman sa mundong ito? Samantalang inilaan na ni Allah sa bawat isa sa atin ang kaniyang panustos ng hindi magugutom. At iniwan ninyo ang inutos sa inyo. Bakit nakikita ako kayong nag-iimbak ng mga yamang
hindi naman ninyo makakain. At ipinapatayo ninyo ang hindi naman ninyo titirahan. At hinahangad ninyo ang hindi naman ninyo makakamtan. Gayon din, ang mga naunang tao sa inyo ay nag-imbak at nanghangad na kagaya ninyo. Subalit, kaunting panahon lamang ang lumipas at ang kanilang inimbak ay napunta naman sa kawalan. Ang mga hinangad nila'y hindi naman nila nakamtan at ang kanilang mga bahay ay naging gaya sa mga libingan. Tingnan ninyo ang lipi ng Ad o mga taga Damascus. Pinuno ng lipi ng Ad ang lupa ng yaman at mga supling. Pero nasaan na ang mga naiwang ito? Nadambuhalang kayamanan ng Ad, wala nang natira. Dahil sa salitang ito ni Abu Darda, ang mga tao ay nag-iyakan na naririnig sa labas ng masjid ang hagulgol ng mga tao. Mula ng araw na iyon, ay sinimula na ni Abu Darda ang patuloy na pagpunta sa mga pagpupulong ng mga tao sa Damascus. Iniikot niya ang mga pamilihan, nagtuturo sa mga tao ng mga katuruan ng Islam, nagpapaalala sa mga nakakaligtas sa tungkulin nila bilang Muslim, na kanyang sinasamantala ang bawat pagkakataon ng iba't ibang okasyon upang makapangaral sa mga tao. Minsan, nadaanan niya ang isang grupo ng mga tao na nagkakatipon sa isang taong kanilang inaalipusta at binubugbog. At nilapitan niya ang mga tao at nagtanong. Sinabi sa kanya na ang taong binubugbog nila'y gumawa daw ng napakalaking kasalanan. Kaya sinabi ni Abu Darda, sa palagay ninyo, kung siya ay nahulog sa balon, hindi ba ninyo siya hahanguin palabas upang maligtas? Sagot nila, oo naman, ililigtas namin siya. Sinabi ni Abu Darda, huwag ninyo siyang alipustain, nibugbugin, bagkos ay pangaralan ninyo at turuan, at purihin ninyo si Allah na iniligtas niya kayo sa kinasadlakan niyang kasalanan. Nagtanong ang mga tao, hindi mo ba siya kinasusuklaman? Sinabi na Abu Darda, kinasusuklaman ko ang ginawa niya, pero kapag iniwan niya ang gawaing iyon, siya ay kapatid ko. Ang lalaki ay nagsimulang umiyak at ipinahayag nito ang kanyang pagbabalik loob. Mayroon namang isang binata na lumapit kay Abu Darda at humingi ng payo na sinasabi, pagpayuhan mo po ako o kasamahan ng sugo ni Allah. Sinabi sa kanya ni Abu Darda ang ilang mga payo. Udhkurillaha fis sarra, yadhkurka fid dharra. Alalahanin mo si Allah sa kariwasaan, alalahanin ka niya sa kariwaraan. Ya bunayya, kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an wala takun rabi' fatahlak. O anak ko, maging maalam ka o maging mag-aaral ka ng kaalaman o maging tagapakinig at huwag kang maging kabilang sa ikaapat. Ang ikaapat na tinutukoy ay isang mangmang na hindi nag-aaral at hindi nakikinig. Sapagkat kung ikaw ay kabilang sa ikaapat, ikaw ay mapapahamak. O anak ko, gawin mo ang masjid na maging bahay mo, sapagkat narinig ko ang sugo ni Allah na nagsasabi, ang masjid ay bahay ng bawat nangingilag sa pagkakasala. At ginagarantiya ni Allah sa sinuman na ang mga masjid ang kanilang mga bahay ang kapanatagan, kaligayahan sa puso, awa at madaling pagtawid sa sirat tungo sa kaluburan ni Allah.
May grupo naman ng mga kabataan na nakaupo sa daan, na nag-uusap at tumitingin sa mga dumadaan. Nilapitan niya sila at nagsabi, "O mga anak ko, ang monasteryo ng lalaking Muslim ay ang bahay niya. Iniingatan niya dito ang sarili at paningin niya. Iwasan ninyo ang pagtambay sa mga pamilihan sapagkat ito'y pagsasayang ng oras at pagsasalita ng mga walang kabuluhang salita." Sa panahon ng pananatili ni Abu Darda sa Damascus, ang gobernador ay nag-alok na ikasal ang anak nitong lalaki na si Yazid sa anak ni Abu Darda na si Ad-Darda. Subalit tinanggihan ito ni Abu Darda na ikasal sa anak ng gobernador, bagkus ay ikinasal niya ang anak sa isang karaniwang binata na kinalugdan niya ang pananampalataya at kaasalan. Lumaganap ang balitang ito sa mga tao at usap-usapan ng mga tao. Nag-alok ng kasal si Yazid na anak ng gobernador na si Muawiyah sa anak na babae ni Abu Darda. Pero tinanggihan ito ng tatay niya bagkus ay ipinakasal ang anak sa isang karaniwang Muslim. May nagtanong minsan kung ano ang dahilan kaya sinabi ni Abu Darda, "Naghahanap lamang ako ng ikabubuti sa anak ko na si Ad-Darda." Nagtanong ulit ang tao, "Paano?" Kaya sinabi ni Abu Darda, "Ano ang palagay ninyo sa anak kong si Ad-Darda kapag nanirahan sa isang palasyong may mga tagapaglingkod at makikita niya sa palasyo ang mga mamahaling kasangkapan at mamuhay sa karangyaan, ano na ang mangyayari sa pananampalataya niya?" Sa panahon ng pananatili na Abu Darda sa Siyam, ay dumating sa kanila ang khalifa na si Umar bin Al-Khattab upang alamin ang kalagayan ng bayan. At binisita nito si Abu Darda sa bahay nito ng gabi. Tinulak ng khalifa ang pinto ng bahay na hindi nakapinid. Pumasok si Umar sa bahay na madilim na walang ilaw. Nang narinig na Abu Darda ang boses ni Umar, pinatuloy niya ito at pinaupo. Nagsimula siya na Abu Darda at Khalifa Umar bin Al-Khattab ng pag-uusap sa madilim na bahay na hindi nakikita ng bawat isa sa kanila dahil sa dilim. Nakapa ni Umar ang unan na inuupuan ni Abu Darda at nalaman na ito pala ay isang upuang inuupuan sa likod ng kabayo. Kinapa din ni Umar ang higaan at nalaman na ito rin pala ay buhangin. Kinapa din niya ang sapin at nalaman na ito rin pala ay damit na manipis na hindi makatutulong sa tindi ng lamig sa Damascus. Sinabi ni Umar kay Abu Darda, "Kaawaan ka nawa ni Allah. Hindi ba pinagaan ko ang buhay mo? Hindi ba nagpapadala ako sa iyo para sa iyong panustos?" Sinabi ni Abu Darda, "Naalala mo pa ba, o Umar, ang hadith ng sugo ni Allah?" Nagtanong si Umar, "Anong hadith?" Sinabi niya, "Alam yakul liyakun balago ahadikum minad dunya kazadi rakib." Qal, "Bala." Qal, "Famadha fa'alna ba'dahu ya Umar?" Hindi ba sinabi niya, dalhin ninyo upang makarating sa paroonan ay gaya sa baon ng manlalakbay? Sinabi ni Umar, "Oo nga." Sinabi iyan ng propeta. Sinabi na Abu Darda, "At ano na ang ginawa natin matapos nito, o Umar?" Sa salitang ito ni Abu Darda
ay umiyak si Umar bin Al-Khattab, ang khalifa, at umiyak din si Abu Darda. Patuloy silang nagpapalitan ng iyakan hanggang nag-umaga. Nanatili sa Abu Darda sa Damascus na nangangaral sa mga naninirahan dito, nagpapaalala sa kanila at nagtuturo sa kanila ng Quran at mga karunungan hanggang dumating sa kanya ang katiyakan, kamatayan. Nang siya nagkasakit ng sakit na ikinamatay niya, dinalaw siya ng mga kasamahan niya na nagsasabi, "Ano ang iniinda mong sakit?" Sinabi na Abu Darda, "Ang mga kasalanan ko." Nagtanong ulit sila, "Ano ang hinahangad mo?" Sinabi na Abu Darda, "Hangad ko ang pagpapaumanhin sa akin ng Panginoon." Pagkatapos nito, sinabi niya sa mga nakapalibot sa kanya, "Idiktan ninyo sa akin ang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Patuloy niya itong iniuulit-ulit hanggang siya'y binawian ng buhay. Nang pumanaw si Abu Darda, ay nakita ni Auf bin Malik al-Ashja'i. Nakita niya sa panaginip ang isang malawak na luntiang lugar at ang mga puno nito'y malilim at mayroon itong dambuhalang kupula na yari sa balat at nasa paligid nito'y mga tupang nakaupo na hindi pa nakita ng mata ang kagaya nito. Sinabi niya, "Kanino ito?" May nagsabi sa kanya, "Para kay Abdurrahman bin Auf." At lumabas si Abdurrahman sa kupula at nagsabi sa kanya, "O Auf bin Malik, ito ang ibinigay sa amin ni Allah dahil sa Quran. Kung puntahan mo ang daang ito, ay talagang makikita mo ang hindi pa nakita ng mata mo at maririnig mo ang hindi pa narinig ng tainga mo at matatagpuan mo ang hindi pa sumagi sa isipan mo." Sinabi ni Auf bin Malik al-Ashja'i, "Para kanino naman lahat ng mga iyon, o Abu Muhammad?" Sumagot siya, "A'addallahu azza wa jalla li Abi Darda li'annahu kana yadfa'u anhu ad-dunya birahataini was-sadar." Ito'y inahanda ni Allah para kay Abu Darda sapagkat tinanggihan niya o tinutulak niya ang buhay sa mundo sa pamamagitan ng dalawa niyang mga palad at puso. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.